Daghang salamat, Taon Merakasi. O ganyan na usab kita sa atong kinaham nga health guide. Kumusta ang mga bisdak og maayong adlaw, Pinoy? Apakabar. Ang atong hisgutan karon mao ang report sa laing mga paagi kung unsao nato pagpaus-o sa blood pressure o pagkontrolar sa blood pressure nato. Una, kung tambo ka, magpa-reduce ka sa imong timbang. Kumun kay sa mga tambok nga taas ang blood pressure. Matud pa nga ang imong sympathetic nervous system mumugna og adrenaline-like hormones nga mausay maka-elevate o makapataas sa imong blood pressure. Another theory o sa laing teorya nga kung daghan gani kayong fat cells, mabalda ang epekto sa insulin. To compensate, ang imong lawas magmugna og daghang insulin nga mo resulta na hinon sa sodium retention. Busa ang tambag yun sa mga taong tambok og taas ang blood pressure, kinahanglan yun nga magpa-reduce yun sa timbang o sa laing pagkasulti, magpaniwang ka. Ikaduha, doon na tayo gitawag og cork the bottle o ilabay na ka ng mga botelya sa alak. Kay kining mga ilimnon nga makahubog, makapataas sa blood pressure, makapaluya sa kidney, ug makapaggahi ug makapatikig sa mga ugat o arteries sa kalawasan. Adunay survey nga gihimo sa 83,947 ka mga tao didto sa Amerika. Nga ang mga tao nga moinom og alak tulo o sobra pa sa usa ka adlaw, nakita og napamatud-an nga kini mga tawhana tag-as og blood pressure kung itandi niadtong mga tao nga moinom lang og kausa kada adlaw. Napamatud-an usab nga miubos ang blood pressure sa dihang gipaundang ang pag-inom sa binutilyang alak. Napamatud-an usab kini ikatulo kining snuff, the cigarette, kining sigarilyo. Usa-usab kini sa mga gitumbok sama sa usa ka kriminal nga makapataas sa blood pressure. Ikaupat, have fun. Lingawa ang imong kaugalingon pinaagi sa paglulinghayaw matud pa sa mga British o sa ilang framing heart study. Na makita na nato sa atong screen. O brisk walking, kauban sa imong mga silingan o kahigalaan gikan sa imong tugkaran. Paingon sa imong silingan, tuyok ba mo kadaghan sa iyong tukaran. The more you exercise, the less likely nga ikaw mutambok. Busa kinahanglan gyud mag-exercise ta. Og ako bitaw, kada adlaw exercise ko. Bisan gani og Domingo, sa di pa ko musimba, mag-exercise ko sa buntag. Muus-us gyud sad ang imong ang atong blood pressure. Magpausos punta sa atong timbang. Sumuubos usab ang imong blood pressure. Ang imo sa mga blood vessels mo elastic ug dili na madaling taptan sa mga mangil-ag nga cholesterol plaques. Busa mag-regular exercise, gayud kita. Simple ra gid kay kini. Sugdi dayon kini sa hinay-hinay hangtod nga maanad ka. Ayaw pag tinapulan diha, pagkaanindot ning kalibutan naa. Ikalima, handle stress. Tarunga gyud kining stress o kini mga balatian o mga kagulanan nga dili masabtan sa ilawom sa atong dughan. Mao kanang stress sa mga sa wala damhang panghitabuan. Damhang panghitabo. Dili nimo mahibaluan, maabot lang hitabo. Kining stress makapataas og kalit sa blood pressure sa tao. Adunay hormone sa atong lawas nga mamugna kung may stress ang tao. Nagtuog gyud ang mga scientist nga ang hormone catecholamine makapasaka gyud sa blood pressure by tightening the blood vessel walls or by increasing the heart's output or both. Busa, ang usa sa mga tambag sa mga doktor maog gyud ang pag-alim sa stress sama sa relaxation techniques, biofeedback, and deep breathing to name a few. Ikaw use drugs as a last resort. Nindot ni. Kining paggamit sa mga medisina, kinahanglan gyud nga inantigo. Kay kadaghanan kanamo mga doctors
basta hypertension gani, kadaghanan ka na mo prescribe dayon og diuretics. Diin ang tao magsiging pangihi aron ma-flush out ang sodium sa atong lawas, thereby reducing the load on the heart and blood vessels. Ang problema lang yun ining diuretics kay maapil man good og flush out ang mga gikinahanglan nga mga mineral sa atong lawas, sama sa potassium, magnesium o calcium. Apan, ato ka nang i-kontra, mutumar putag potassium, magnesium o calcium. Pero malimtan gani na, disgrasya kagyon. Even more serious, ang diuretics makapasaka sa cholesterol levels, decrease glucose tolerance. Kuyaw kayo ilabi na sa mga diabetics o makapasaka pag yun sa uric acid levels, predisposing you to gout. Magka-gout ka hinoon. Diuretics also are associated with digestive problems. Madaot sa imong mga paghilis sa imong tiyan, sa imong pagkaon, and can reduce both sexual drive and performance in men. Makapawa sa atong pagkamatso. Sa laing bahin usab, kung dili gani mo epekto ang diuretics, kami mga doctors mo prescribe og mga beta blockers. This slow down the heartbeat. Makapahinay sa pitik o bomba sa kasing-kasing. Adunay mga possible side effects ni sama sa depression, drowsiness, hallucinations, cold hands and feet, and allergic disorders. More seriously, ang mga beta blockers maka-aggravate og congestive heart failure. Ang beta blockers makapasaka usab sa triglycerides o makapa-us-us usab sa HDL or good cholesterol, thereby increasing your chances of heart disease. The next medical recourse mao kining pag-prescribe og arteriolar dilators. Mao kini ang mga tambal nga mubuka o muluag sa tubo sa atong ugat, sa agianan o sa agos sa mga dugo sa atong ugat, aron nga mutunhay ang agos sa atong dugo sa sulod sa artery. Apan daghan man kini og mga side effects sama sa gastrointestinal problems, aggravation of angina, fluid retention, nasal congestion, rashes, hepatitis, and hair growth on the face and body. Peripheral dilators are also used. Apan daghan gyapon og mga side effects sama sa fatigue, sluggish heartbeat, reduced exercise tolerance, diarrhea, and other digestive complaints. Mahitungod ini mga side effects nga ato nang gibatbat, kadaghanan sa mga pasyente dili gyud mo padayon sa pagtuma sa maong mga medisina. The side effects can be bothersome and serious. Muna, madisturbo kayo maayo ni ini mga side effects. Busa, mas maayo nga suwayan gyud nato ang non-drug methods sa pagkontrolar sa blood pressure o sa paglikay sa coronary heart disease nga wa gyud makasamok o makagusbat sa mga side effects. In one study, ang mga doctors nakamatikod o nakahibaw nga 2/3 sa mga pasyente nga adunay mild hypertension nga milikay sa mga prescribed medicine mituman sa mga lakang sa pagpaubos sa timbang, paglikay sa mga sodium o asin o parat nga mga pagkaon, paglikay sa mga ilimnong makahubog o alak, o kanunay gyung mag-exercise. Ang nakanindot ni ining non-drug techniques, gawas nga muus-us ang imong blood pressure, ma-perfectly normal gyud ang imong feelings. So, healthy ka gyud. But remember, pahibalo gyud kanunay ang imong doktor. Kaya ang doktor gyud nimo ang makahatag og proper guidance para sa imong kalawasan. Busa ikaw diha, adto ang doktor, ikaw dinhi, tawagin ni imong doktor og kamo diyang tanan, adto agyud ang imong doktor. Pagkaanindot karong buntaga. O karon ang balaang kasulatan magagikan sa libro ni Juan chapter 14 sa verse 13. Nga nagingon, ug buhaton ko bisan unsa ang inyong pangayoon sa akong ngalan aron himayaon ang amahan pinaagi sa anak. Kung mangayo kamo bisan unsa sa akong ngalan,
buhaton ko kini. Pagkaanindot, pusa magbasa gitag Biblia ug ato yung sabton ug maayo. Og kini higala si Dr. Wafito Pasing Gracia mo ginod apan kanunay gumingon ngang lawas ganing mapasagaron magira kong sagabal sa pagpalambo sa atong kaugmaon. Mayong adlaw Pinoy og kumusta ang mapasagar buhong Bisaya sa tibok kalibutan. Tarmira kasi apakabar baik